Ito yung balita natin. Influencer Jam Magno turns self in on psychological violence post bail sa Butuan Police. So ayon dito, siya daw ang sumuko. Sabi dito, Jessica Ann Magno, Mangkao, psychological violence, RA 9262, di ba? Social media personality and a known supporter of former President Rodrigo Duterte's administration. Jam Magno has yielded herself to authorities in Butuan City. Kahapon, hindi siya inaresto. Nag-volunteer surrender siya. Nagpunta siya dito kasama yung kanyang relative at abogado. May dala na sila yung warrant nila. Tinignan natin sa database, wala pa. Pero since may dala naman siya, pinrocess na namin dito. Dahil dito siya nakatira sa area of responsibility natin, sabi ni Gatchalian. So, ito, kinumpirma nung chief ng Butuan City na siya daw ang sumuko. The police official said they have no details as to what led to the filing of the case but revealed that the 35-year-old social media personality was able to post bail 72,000 pesos. Alas 3:30 same day. Okay. Meanwhile, Magno corrected reports that she was arrested, stating that she turned herself in because she was not guilty. Sabi pa niya, have you ever seen a mugshot that's much prettier than mine? Funny that people said I was arrested. Correction, I surrendered and posted my 72,000 peso bail and did not ask for a discount. And I was escorted by an entire team of Butuan's best. Magno wrote on Facebook on Tuesday evening. Thank you to the Butuan City Police Station 4 for the wonderful experience today. I actually loved it. Ha ha ha. And to the barangay blah blah blah. So nabasa naman na siguro ninyo ito sa kanyang Facebook account. So kung titignan natin, ang kanyang kaso ay RA 9262 or the so-called VAUSI, Violence Against Women and Children under Psychological Violence. So tatanungin natin, bakit kaya psychological violence? Sino kaya ang pinag-inflictan or kanino kaya siya nanakit psychologically? Yun ang malaking katanungan dyan. Ngayon, nagmarites naman tayo, no? Meron nagtanong sa comment section. Sabi niya, ano daw yung story behind that VAUSI? Abay, sumagot ito, ang sabi niya, bet ka. So, hindi natin alam kung totoo ito, no? Bet ka, sabi dito. At merong nag-comment pang isa, sabi niya, ibang tao naman to. Sabi niya, mahirap kasi magkasong direkta sa pagiging bet ka, sabi niya. Dahil kailangan caught in the sexual act. So, hindi niya makasuhan kung married man yung pinagbetkaan niya. Mahirap siyang kasuhan kasi nga walang evidence kung baga ay sexual act baga. So para masolusyonan, ang ginawa siguro nung legal wife, kinasuhan ng VAUSI. Yan o. Kaya VAUSI kinaso ng legal wife kasi apektado dito psychologically siya at saka yung mga bata. So kung i-connect natin yan doon sa kanyang kaso, which is psychological violence, ay hindi nga malayong mangyari na dahil sa pagiging bet ka, dahil hindi makasuhan ng direkta
ng pakikiapid, yung asawa at itong si Jam Magno ay ibinaling na lang sa ibang kaso, which is yung RA or VAUSI. Psychologically, nakakaapekto yon doon sa legal wife at doon sa mga anak. So kung totoo man na dahil sa bet ka, dahil nga physical violence, VAUSI, kung totoo man na merong nag-reference din kasi dito na merong post si Jam Magno nung araw na hinahamon niya, ito kung totoo yung sinasabing bet ka, hinahamon niya si Leni Robredo. Ewan ko kung kailan niya ito hinamon. One-on-one debate daw, anytime, anywhere, pero dapat puro English, diba? Sasampalin yung paulit-ulit yung sinasabi. Tapos sabi niya, pwede mong isama si Boylet sa audience para ma-inspire ka, pero baka sabunutan ka nung legal na asawa. So kung totoo man yung sinasabi dito na dahil sa pagiging bet ka, you have the nerve, di ba, na magsalita ng ganito, the audacity of this statement kung ikaw din naman pala ay may ginagawang ganitong kalokohan. Ayan so ito po yung update. Of course, nakapag-bail siya. So, yun na nga, nakapagpiyansa siya ng 75k. Pero bago yan, meron siyang post na tila baga naghahanap ng 80k na from GCash. So, merong nagsasabi na may nagko-question bakit daw nagpa-GCash pa. So, ang explanation naman dyan, dahil daw online na ngayon yung pag-bail. Pero may mga nagsasabi din na gusto niyang, kumbaga parang ma-clean yung money kasi hindi niya gustong ma-identify daw kung sino yung magbabayad para sa kanya ng piyansa or saan galing yung pang-piyansa niya. So parang it's about para hindi ma-identify kung sino. May nagsasabi daw na baka yung bet kanya rin ang magbabayad. Ang hindi lang natin alam kung sino yung kanyang bet ka. Politiko ba? Malaking tao ba? Yan ang siguro naman, wala naman sigurong bahong hindi malalaman, di ba? So anyways, hanggang sa muli, para kay Jam Magno, it's a lesson for you na ayos-ayusin mo na rin ang inyong buhay, Hanggang sa muli, masasabi ko lang sa iyo, ingat!